Yan. Let's now proceed to the mixing studies or what we call the substitution studies. So medyo tricky po siyang pag-aralan, especially kapag hindi niyo po memorize yung mga pathways po. So recap lang po muna tayo. Ang intrinsic pathway may factors 12, 11, 9, at 8. Extrinsic pathway may factors 3 at 7. Common pathway may factors 10, 5, 2, and 1. So next. Test used to determine the cause of a prolonged APTT by mixing patient plasma with normal plasma. It helps differentiate between a clotting factor deficiency and the presence of an inhibitor. This test guides further evaluation in patients with unexplained bleeding or abnormal coagulation results. So, madaling salita, para malaman yung blood component na present at yung mga coagulation factors na wala sila. Next. Ayan. It includes the pathways and coagulation factors involved. Next slide po. So here are the blood components po. H plasma, adsorbed plasma, fresh serum, and H serum. So kasama po dapat dyan si fresh plasma, kaso hindi na po nailagay kasi po wala naman pong not corrected doon. Ay, wala pong factor na corrected. So, it is a circulating coagulant po ang fresh plasma. Lahat po ng factors present. Sa H plasma, ang not corrected factors po ay 5 and 8. Sila po yung mga labile factors. Next is adsorbed plasma, factors 10, 9, 7, and 2. Sino po sila? Diba sila po yung prothrombin group? Sila yung vitamin K dependent. Tama po. And ang fresh serum po, may not corrected factors po ang 1, 5, 8, at 13. Sila po yung fibrinogen group. Hindi po sila dependent sa vitamin K. Next is H serum. H serum, not corrected factors are 1, 2, 5, 8, and 13. Next. Ayan. Pag prolonged po ang PT at prolonged po ang APTT, ibig sabihin po may problem po sa common pathway. May problem sa factor 10, 5, 2, and 1, di ba po? Gaya po ng sabi ni Charv kanina, ang tatandaan po pag APTT, playing table tennis, nasa loob po. So, ang problem po, pag prolonged APTT, intrinsic pathway po, yung problem. Yan. Ano yung mga nasa intrinsic pathway, di ba? Your factor 12, 11, 9, at 8. Problem po ay extrinsic pathway, which are your factors 3 and 7. Next. Po sa sample problem, dito po ang sabi, PT ay normal, APTT absorbed plasma, APTT is not corrected. So, focus po muna tayo sa PT and APTT. Ang titignan po natin dyan, prolonged po ang APTT. So, ibig sabihin, may problem po siya sa intrinsic pathway. Yan. First, ililista niyo po muna yung intrinsic pathway, which are your factors 12, 11, 9, at 8. Tapos, sabi daw, adsorbed plasma, APTT is not corrected. So, ano po yung mga factors na ano po yung not corrected factors sa adsorbed plasma? Diba yung factors 10, 9, 7, and 2. Yan. So, dito, tignan nyo po sa intrinsic pathway, corrected dapat pag may deficiency sa 12. Ano magsulat? Ayan. Corrected dapat kapag may deficiency sa 12. 11, tapos, corrected dapat kapag may deficiency sa 8. So, ibig sabihin, ang deficiency factor ay 9. Wait. Paano burahin? Ayan.
Ang deficiency factor po ay 9 kasi hindi naman siya na-correct at wala namang factor 9 sa adsorbed plasma. Dito. Ayan. Kaya ang factor 9 deficiency or plasma thromboplastin po yung sagot. And next problem po. Yan. Dito naman po, PT ay normal at ang APTT ay prolonged. So may problem siya sa intrinsic pathway ulit. Adsorbed plasma is corrected and H serum is not corrected. So wag na po natin kasi wala naman pong problem dyan. Focus po tayo sa H serum, which is not corrected. Ano po yung mga factors na not corrected doon, di ba? Factors 1, 2, 5, 8, and 13. So, ayan. Dito, corrected dapat kapag may deficiency sa factor 12 dito po sa intrinsic pathway. Ayan. Corrected dapat kapag may deficiency sa factor 12. Factor 12. 11, tsaka 9. So, si factor ay 8 po. Kasi hindi siya na-correct at wala siya sa age serum. Gets nyo? Ayan. Ang sagot po ay factor 8 deficiency or anti-hemophilic factor. Yun. And that ends our discussion po.